Treasure hunting weekend mga katiyats. Ngayon ay nasa mataas na lugar kami. Meron tayong i-detect at i-scan na lugar ng ating katiyats. Sa ibabaw ito ng bundok, isang farmland, at napakaganda ng tanawin. Kung tingnan mo 360, iikot ka, ay ang ganda-ganda ng lugar. Malamig ang lugar na ito. Pinakamataas na mga bundok dito sa Mindanao ay narito, nagpapag kahit tanghali. Parang Baguio City din. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyats. Una sa lahat dyan sa abroad, sa lahat ng sulok ng mundo. Kung mga Pilipino ay magaling yan. Shout out sa inyo dyan, especially dyan sa Middle East, in Israel. Merong napakalaking gulo dyan. Sana ay nasa magandang kalagayan kayo dyan, mga katiyats. At sa Luzon, sa Visayas, buong Mindanao, ay ako'y mag-shout out sa lahat sa inyo dyan. At ingat kayo palagi sa araw-araw na ginagawa nyo. Okay, so ito 360 view ng lugar na ito. Kung kayo ay taga riyan, of course, ay familiar sa inyo ang lugar na ito. Ang kwento dito ay meron tayong katiyats na naghukay dahil meron silang na-detect sa kanilang gamit na Tesla locator. Okay, ang mga Tesla locator ay okay din yan na gamit. Pero kailangan talaga ng partner na gamit na pang final. Katulad din ng Tesla ng mga homemade na locator yung umiikot ng mga dowsing rod ng pendulum. Malakas mag-detect talaga yan ng kahit minerals, dinidetect niyan. At iba pang mga kakaibang bagay na ibinaon. Ang electronics ay kahit ilagay mo yan sa setting na gold or silver or iron, kasi meron akong AKS, kapag nilagay mo sa setting at magbaon ka ng magnetic rocks or iron or metal, ay iikot pa rin siya, lalo na kapag matagal na nakabaon ng mga bagay, iikot din siya. Yan ang mga wala pang nakakapag imbento ng totoong anti-decoys na mga gamit. Kaya ang ating mga manual locators ay umiikot. Yan palagi ang ating sinusundan. At kapag nahukay tayo, ay magtaka tayo bakit wala yung setting na ginto, hindi lumitaw, bagkus mga lupa lang na makintab, may kumikinang na parang mga silver. So yun talaga ang mga na-detect. Kahit na itong scanner na almost 1 million, ay maano pa rin ito, malinlang pa rin ito ng mga minerals. Kahit na meron siyang reading na halimbawa sa proton 30,000 is for gold, kahit 30,000 yan ay pwede pa rin highly concentrated deposit of minerals ang ma-detect niya. Kaya sa tingin ko ay walang 100% na scanner detector for gold. Kaya kailangan pa rin natin ng ating analysis sa gabay ng Panginoon. Kasi pag gagabayan tayo, ang ating isipan ay iliwanag yan. At makapag-isip tayo ng maganda at makapag-analyze sa tulong ng ating
Panginoon. Walang imposible. Kaya nga lang ay talagang tayo'y nananalig sa mga kagamitan kung treasure hunting. Okay, so ito yung pinagbasihan nila, yung parang hugis heart na yan, parang spade, nakaturo pababa. Kaya naghukay sila dito sa harapan. At nang walang makuha, naghukay uli sila sa unahan ng 3 meters adjustment. At wala pa rin. So ito, ikot tayo, hanap pa tayo ng ibang markers. Kasi ang bundok na ito ay walang bato. Kunti lang ang bato, pero ito yung tuktok. Pinaka-tuktok na ito ng bundok. Pero walang malalaking bato. Ito lang daw yung malalaking bato dyan. Kaya sa tulong ng pendulum, hanap tayo ng malakas na detection na ano diyan, na parte ng lupa. Meron akong nakita dito na parang arrowhead na papunta sa kanilang hinukay. Ito yata yung pinagbasihan nila. So maganda rin. Tama naman yung direksyon na yan. Kung merong treasure dito ay kunti lang ang diferensya ng distansya sa tingin ko. Kaya ito, umpisahan natin to ng ating mga manual. Pag-locate kung lahat ba ay magtuturo dito sa kanilang hukay. At kung lahat ng mga manual detectors ay magtuturo dito, ibig sabihin ay narito lamang ang item. Okay, so si Invisible sa kanyang mga manual na gamit. Subukan din natin sa EKS kasi tapos na ang ating katiyat sa kanyang Tesla. Diyan talaga magtuturo ang Tesla. So pareho lang yan. Sa palagay ko nitong gamit ko, baka diyan pa rin magtuturo. Ayan yung Tesla ni Katiets. Diyan pa rin sa may kubo tuturo. So ito, pwesto tayo ng malayo. Baka sakaling mayroong ibang masagap na lugar. Kaya lumalayo ako sa expected na hukay. Sa paghawak ng inyong mga locator, kasi masyadong malikot yan, gumagalaw yan kapag nagalaw niyo ng kunti ang inyong kamay, ay iikot na yan. Kaya ang magandang gawin diyan, kung pwede lang, ay nakapikit ka. Kasi minsan ang ating isip ay konektado yan sa gamit. At ang mga gamit ay automatic na sumusunod kung anong iniisip natin. Kaya ko ay pointing downward ang paghawak ko ng mga umiikot para hindi ito iikot. Kasi kung level yan sa paghawak mo ay madaling iikot siya. So, ginagawa ko pointing downward para hindi ganong iikot siya ng kung mga ano lang, itong iikot ng galaw lang. So, katulad niyan, meron talagang aura diyan sa lugar na yan. Ang aura ay hindi yan lumalabas na automatic na nasa ibabaw ng nagabaw na bagay. Kasi ang hapon ay tinatakipan nila ang ibabaw.
ng kanilang treasures. At ang ibaon nila ito vertical to drifting. So vertical muna na hukay and then mag-drift sila at doon ilalagay. Ibig sabihin ang ibabaw noon ay hindi nagalaw. Kaya ang aura ay lumalabas doon sa vertical na hukay at hindi mismong sa ibabaw ng treasure. So halimbawa, binaon ang treasure box sa drifting galing sa vertical, nag-drift sila ng 10 meters. So ibig sabihin 10 meters lalabas ang aura. Doon sa vertical lalabas ang aura. At hindi sa tapat, hindi sa ibabaw ang nakabaon na treasures. So yan ang malupit na pagkabaon ng mga Hapon, yung vertical to drift. Kasi ang lalabas na aura ay doon sa vertical. Doon sa kanilang mga vent holes, sa tinatawag na breather, lumalabas din dyan ang mga aura. Ito, tinetest natin ang hukay. Hindi siya masyadong malakas ang aura ng hukay. Hindi ganong nag-ikis yung dowsing. So ibig sabihin ay nariyan lang sa tabi or gilid, malapit lang sa hukay ang detection. Meron akong napansin dito ng mga bato. Ito daw ay galing sa ilalim ng lupa itong iba. Kaya dinidetect ko para malaman natin kung malakas ang mineral content. At meron nga siyang mineral content, kaya pwedeng ito rin ang ma-detect ng ating mga kagamitan, ng ating mga locators. Pwede rin merong laman ang isa sa mga yan. Dito ay talagang inaano namin to, iniisa-isa para walang makaligtaan, kasi hindi na tayo makakabalik diyan sa lugar na yan kasi malayo ang lugar. Kaya ano lang tayo, parang shooting star, biglang mawala lang, darating mawala at hindi makakabalik. Eto yung bundok dyan, yung nakita nyo yung tatlong matulis na peak, yung pinakatuktok ng bundok, yung sa unahan, sigurado ang bundok na yan, sa baba niyan ay meron. Kasi ginagamit ng Hapon ang magagandang itsura ng bundok. Ginagawa yan na marker sa mapa, nasa likod ng mapa yan. Ibig sabihin background yan ng mapa. Kaya magtaka kayo bakit ang mga Japanese map meron palaging bundok. So ang bundok ang pagkilanlanan, ang bundok ang mag-identify ng site kung tama. Halimbawa, bundok na hugis sapatos, bundok na hugis tao, bundok na hugis Mount Fuji or Mayon Volcano. Yan ang ganyang mga klaseng bundok na madaling matandaan ang ginagawa nilang background marker ng mapa. At sa baba niyan, hanapin lang yung ilog or creek sa baba ng bundok na yan. Ay naroon yan, nagkalat ang ibinaon nila na mga giveaways. At yung big deposit, kalimutan na lang yun, kasi yun ang talagang ginawa na secured tunnel ng mga Hapon. Karamihan dyan ay sinemento talaga ang bunker para hindi mabuksan at malalim. At merong mga booby traps o patibong. Kaya hindi ako nag-analyze ng mga ganyan.
mga bunker, kasi ang mga big deposit ay makikita lang yan at ma-analyze sa totoong mapa at hindi yan makukuha sa analysis ng science sa ibabaw. Ang science sa ibabaw, nagtuturo lang yan ng mga giveaways, nagtuturo din yan ng lugar kung nasaan ang bunker, pero hindi nagtuturo yan kung saan papasok sa bunker or ilang liko ka ba doon sa ilalim ng lupa. Sa mapa nakikita lahat. Kaya kung big deposit ang titirahin, kailangan natin ng original maps or legit Xerox map sa original. Ito finally, tapos na kami sa lahat ng manual detecting ni pendulum, ni invisible man, at ngayon ang ating gawin ay gamitan na ito ng ating final touch, ang ating scanner Asoba Proton LB16. Meron na daw nakakuha ng item sa Luzon, sabi ng dealer nito. Sa Mindanao, ewan ko kung merong nakakuha. Kami ay hindi pa nakakuha kasi hindi na kami naghukay. Nag-detect lang kami. Nag-detect. At hindi muna kami maghuhukay. Kasi magastos ang maghukay. Pero kapag ang detection ay mababaw lang, halimbawa 3 meters, 4 meters, ay pwede nating hukayin yan. Pero kung nasa 20 meters, ay medyo magastos. Kaya ang hinahanap talaga namin ay 3 to 4 meters na mga nakabaon. Kapag natamaan ng scanning, yun ang maganda. Okay, so ang ginawa namin dito, ini-scan namin ang palibot ng bahay kasi nasa bahay kubo ang hatak ng kagamitan ng mga detectors, ng mga locators. Doon tumuturo lahat sa bahay. Kaya ang pinupunteriya namin ngayon ay ang apat na direksyon ito: east, west, north, south. Lahat ng direksyon para matamaan talaga natin. Ang pinakamagandang direksyon sa paggamit nito ayon sa manual ay ang likod ay nasa norte, ang likod mo. So back at the north. So ibig sabihin nakaharap ka sa south kapag gumagamit ka nito. Pwede ding southeast, southwest. Basta't likod nasa norte. Ito finally sa may hukay na talaga. Okay, meron tayong resulta. Mababa ang ating result. Hindi pumasok sa precious items, pero ganun pa man, kung saan yung malakas na reading na portion dyan, yun ay pwedeng i-test dig. Okay, hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.